Wow, may repolyo, yamanin, sabi ni Daddy. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne. Ang lulutuin ko nga pala ngayon ay Japanese cabbage roll. Di bale, magpapakulo nga muna ako ng tubig dito sa kawali. At ito na nga ang ating yamanin na cabbage. Dito nga pala sa Japan ay nagmahal na ang repolyo. Sa supermarket ay 398 yen. Pero ito ay nabili ko lang sa Yaojin. Nasa 280 yen to. Halos lahat naman ng bilihin dito sa Japan ay nagmahal na, lalo na ang bigas. O siya, balik na tayo dito sa video ko. Isa-isa ko nga palang tinatanggal yung dahon ng repolyo. Kumuha lang nga pala ako ng 7 piraso dito. At sumunod naman ay pakukuluan natin ito ng mga 5 to 8 minutes. At eto na nga ang ating repolyo, malambot na siya, so itatabi muna natin ito. At sumunod naman ay naghiwa na ako ng sibuyas, maliliit na hiwa lang ang ginawa ko. Naghiwa na rin pala ako ng mushroom at itong tangkay ay gagamitin natin para hindi sayang. Hiniwa ko lang ito ng maliliit para katulad ng sibuyas. Pero itong pinakapayong niya ay pahaba ko lang hiniwa. At ito nga sa mainit na mantika ay ginisa ko na ang ating sibuyas. At habang ginigisa ko to ay naiiyak ako dito, naluluha, ang sakit sa mata. At ito nga nilagyan ko ng kaunting asin lang. At sumunod, inilagay ko na rin nga pala yung hiniwa kong mushroom na tangkay. Ito nga yung sinasabi ko na para hindi sayang. At ito nga yung pinapalamig nating repolyo. Di bale, babawasan natin yung pinakadulo ng repolyo para madali nating i-roll yung repolyo. Ito nga palang tinanggal ko sa repolyo ay hindi masasayang. Di bale, isasama ko nga pala ito sa ginisa kong sibuyas kanina. At sumunod naman ay dito naman tayo sa meat. Di bale, kalahating baboy at kalahating chicken yung ginamit ko. At nilagyan ko na rin ng pampalasa, asin, shoyu at mirin. At saka natin haluin. At sinunod ko ngang ilagay itong hiniwa kong mga sibuyas, mushroom at saka yung repolyo kanina. At nung okay na nga ang lahat, ibabalot ko na nga pala yung ginawa ko sa may repolyo. Di bale, madali na lang nga pala itong ibalot dahil malambot na yung ating repolyo. At ito nga nakagawa nga pala ako ng 7 pieces at sumunod nilagay ko na nga pala yung hiniwa kong mushroom. Ngayon naman ay gagawa naman ako ng sabaw. Pinaghalo ko lang yung dashi sa water. Para magkaroon lalo ng lasa, lagyan natin ng 2 tablespoon ng shoyu, 1 tablespoon of mirin at 1 tablespoon ng ponds. At ito nga lagyan natin ng cover. Meron nga pala nagtatanong sa akin kung pang ano daw ito. Ito nga pala ay para hindi lumutang yung ginawa natin at para mapabilis yung ating niluluto. Ibale ginagamit ko rin nga pala ito sa nikujaga. Bilis kasing naluluto yung mga patatas at yung carrots. Nabili ko nga lang yan sa Daiso. Yung stainless sana yung mas maganda kaso wala daw eh. At ito na nga ang ating Japanese cabbage roll. Tara, kain po! Itadakimasu! Ayaw na ayaw mo bang maghintay or pinaghihintay ka? Yung bang laging gusto mo ay rush. Gusto mo laging naandyan ka agad. Halimbawa, nasa cashier ka. Ayaw mong pumila. Gusto mo ikaw kaagad. Nasa traffic ka. Gusto mauna at sumisingit ka pa. Kung wala ka pang baby at nag-e-expect ka ng baby, you don't want to wait. Kahit nga mga anak, kahit sabihin mo, wait lang. Sinong nanay ang relate? Lahat naman tayo ay may ugaling ayaw makapaghintay o maghintay. Kahit nga blessing, gusto natin rush din. Ang hirap maghintay, no? Lalo na ngayong panahon natin. Lahat instant na. Digital na ang lahat. Tinatanggal na natin ang salitang wait o ayaw na nating maghintay. Yung madalian, yung easy to wait, yung ima-microwave mo na lang. Yung bang pag nagdasal tayo, gusto natin, Lord, gusto ko ng ganito, mabilis, na we cannot stand in too long. Sometimes, some people ask, need ko bang maghintay talaga para magkaroon lang ng relationship? Kasi gusto natin speed up, we want to hurry, we want to rush, we want to be faster, we don't want to wait. Kahit nga nasa mataas na posisyon, ay mas mahirap sa kanya maghintay. Lahat gusto isusubo na lang. Sabi nga, money can kill your patient. Meron nga akong kakilala na sabi niya, I'm
confident to see the goodness of God. But I have to wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Naniniwala ako, mas maganda na nilalagay o pinuposisyon natin ang ating puso at sarili sa Diyos, patiently waiting for the Lord. We need to learn how to wait talaga. At kung nakaposisyon ang ating puso at sarili sa Diyos, kahit matagal ka pang maghintay, hindi ka maiinip o madedepress kakahintay. Dahil alam mong may sandalan ka at siya ang una mong tatawagin. At kahit parang tahimik o parang walang ginagawa sa tingin mo ang Diyos, alam mong sa likod nun ay meron siyang magandang ginagawa na wala kang halong complaining. Kapag nakaposisyon ka, kahit traffic pa sa dadaanan mo'y ine-expect mo na sa dadaanan mo ay kailangan mo ng mahabang patient at confident ka to wait. Yun lang po. Salamat!